Ngayon kapatid na Sani, puntahan naman po natin yung i-analyze natin yung kanyang pagpapaliwanag tungkol doon sa apoy na binabanggit sa Zacarias pero binigyan niya ng pakahulugan. Na yun daw apoy na yun, kapatid na Sani, yun daw ang malaking kapighatian on the course ng kanyang pagpapaliwanag dahil napakarami niyang ginamit na sitas eh. Kasi ang nakasulat sa talata, susubukin sa apoy. Kung papakita natin yung talata sa Zacarias, Kapitulo 13. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. So, yun. So, anong paliwanag yan dyan, kapatid na Rodel, tungkol dyan sa ikatlong bahagi na dadalhin sa apoy? Actually, hindi naman niya ipinapaliwanag na yung ikatlong bahagi ang dadalhin sa apoy kapatid na Sani Yun nga ang yun nga ang malabo sa kwento niya Kasi sa hula, ang dadalhin sa apoy, yung ikatlong bahagi. Pero on the course ng kanyang pagpapaliwanag, dahil mahaba lang po kung ikukwento na lang natin. Total, may lang din sa kwento, kwentuhan din natin siya ng kwento niya. Yung sinabi niya. Oo. Pagkatapos niyang basahin yung 13:7 hanggang 9 ng Zacarias, ang kanyang tanong, ano po ba ang kahulugan niyan? Ano kahulugan daw nito? Bumasa ng sitas sa 10:21 ng Isayas. Sa 10:21 ng Isayas, may nabasa siya ron na nalabi. Nalabi. Kung mo nalabi, ikinokonek niya dun sa 1/3. 1/3 nga naman, may iiwan, di ba? Kinokonek niya doon, nalabi, tsaka 1/3. Ngayon, ano raw ang mangyayari? Tinuloy niya ngayon yung Isayas 10:21 hanggang 23. May nabasa siya doong kagibaan at pagkalipol. Yung palay kang magaganap. Magkakaroon palay ka ng panahon ng kagibaan at pagkalipol sa Israel. Ngayon, ang kanyang tanong, pagkatapos niyang basahin yung 10:21 hanggang 23 ng Isayas, ang tanong niya, yun po bang tinutukoy na araw ng pagkalipol at kagibaan sa Israel? Ano po ba paglalarawan ng Biblia dyan? Binasa niya ngayon yung Isayas 48:10. Pakinggan po natin ang kanya sinasabi. Yun po bang tinutukoy na araw ng pagkalipol, kagibaan sa Israel? Ano po ba ang paglalarawan dyan ng Biblia? Basa, Isayas 48 at ang talata ko'y 10. Narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pila, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Ayon, yan po pala yung pakahulugan niya doon sa panahon ng kagibaan at pagkalipol ng Israel, na dahil dun sa pagkalipol at kagibaan na yon, magkakaroon nga ng matitira na nalabi na 1/3. Ang ginamit niyang hula, kapatid na Sani, wala ka bang napansin dun sa ginamit niyang hula sa Isayas? So pinapatunog nitong taong ito, bagay, ngani-ngani ako tawagin tao ito Tingin ko kasi ito, hayop ito Kasi napupuot sa pagkasakop Oo, nasa Biblia yun Nasa Biblia rin yun. Oo. Itong hayop na ito, ang palabo niya doon sa talata, pinapaliwanag niya yung buong lupain, yun nga ang Israel. Oo. Tapos, na yung Israel na yon, dadalisayin. Dadalisayin. Diba? Future. Future, dadalisayin. Sinasabi niya na itong Israel na ito na dadalisayin, na buong lupain, yun nga ay makakaranas ng kapighatian. Oo. Ayan. Tapos yung 2/3 mamamatay, yung 1/3 may iwan. Ang ginamit niyang talata, na ito nga dinadalisa yung Israel, yung Isayas 48 at 10. Na ang sabi, narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Yan, may napansin ka na ba ron? Yung dinuktong niyang talata, na pinipilit niyang pagduktungin, hindi naman kadugtong. Hindi naman, kumbaga, wala namang correlation Wala. Bakit? Hindi nga magkasuhato Instead, magkakontra Ang nasa Zacarias, siya'y dadalisayin ko na parang pilak. Yan. Ang ginagamit niya sa kanyang pagpapaliwanag ngayon kung ano yung apoy na pangdalisay, narito, dinalisay kita, past tense na. Ngunit hindi parang pilak. Ayan. So nakita na natin yung paano magkakontra. Una, dadalisayin kita, sabi sa Zacarias. Future tense. Dinuktong niya yung Isayas, nang nakasulat naman dito, past tense. Past tense, tapos na. Tapos na. Dahil ang nakasulat, dinalisay kita. Tapos ang masaklap pang isa,
Ang sabi sa Isayas, ngunit hindi parang pilak. Doon naman sa Zacarias, dadalisayin ko na parang na pila. parang pilak. Hindi ba magkakontra yung kapatid na Rodel? Magkakontra, kapatid na Sani. Yung hinahanapan niya ng pagpapakahulugan, dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. Dadalisayin. Ano raw ang kahulugan nun? Ang binasa, dinalisay kita. Paano kang gagamit ng salita sa Biblia na ang hinahanapan mo ng pakahulugan isang event na mangyayari in the future, ang gagamitin mong sitas, tapos na. Dinalisay Nangyari kita. na. Tapos ang nakalagay, dadalisayin ko na parang pilak. Sabi sa Zacarias. Ang ginamit mo namang talata, dinalisay kita, hindi parang pilak. Magkakontra na, kapatid na Sani. Kaya, Madilim na talaga utak na itong taong ito. Hindi mo Wala. talaga mapagkakatiwalaan. Hindi talaga credible eh. Kaya kahit saan mo daanin eh. Samantalang pagkagagamit ka ng talata ng Biblia, ng salita ng Diyos, mahigpit ang bilin ni Pablo yan, di ba? oo, dapat maingat ka. Maingat ka dapat yan. Hindi ka dapat nagdadagdag. Ito, walang kagatol-gatol eh. Na kung gumamit ng talata sa Biblia, pinagduduktong hindi magkarugtong eh. Opo, sabi sa Biblia, dapat ang manggagawa, kapatid na Sani, gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan eh. Di ba, bilin yon? Bilin yun. Basahin po natin. Kalawang Timoteo 2.15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Yun ang manggagawang sa Diyos. Kung gumamit ng salita ng katotohanan, kapatid na Sani, matuwid. Ikaw, baluktot ang paggamit mo ng ng salita eh. Wala kang karapatang gumamit ng salita. Sabi sa Biblia, manggagawang walang anumang ikahihiya. Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ikaw, isa kang manggagawang lahat na ng ikahihiya, dapat nasa iyo eh. Yun na nga eh. Kaya lang, itong taong ito, wala na kahihiyan. Masaklap doon. Pero, kung nakikinig yung mga miyembro nito, nakakahiya yung leader nyo. Bakit? Hindi marunong gumamit ng salita ng katotohanan sa Biblia. Yan ang magagawang dapat mahiya na lahat ng ikahihiya nasa kanya na, morally. At spiritually, nakakahiya. Walang karapatang mangaral yan. Hindi pwede maging leader sa iglesia ng Diyos. Naku, pagka dyan kayo napaakay, kawawa ang mga kaluluwa ninyo. Kaya nga po kami gumagawa ng ganito. Alang-alang po sa mga taong nailigaw nito, baka sakali pa, kapatid na Sani, magliwanag. Pero siya wala na siyang pag-asa eh. Determinado na siyang manloko ng tao eh. Biro mong ang nakalagay sa hula dadalisayin. Ano raw ang kahulugan nun? Nung apoy na pangdalisay, yun ang pinapaliwanag niya eh. Abayang binasay, dinalisay, past tense na. Paano mangyayaring yung pinapaliwanag mong future duduktungan mo ng tapos na? Kasi kahit sa English, tapos talagang past tense yan eh. Basahin po natin. Mahilig rin siya sa English eh. Oo. Baka maintindihan niya kung sakali. Oo, kahit mali-mali basa ko, sige. Total, di naman ako nagke-claim marunong ako mag-English eh. Ito. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. I have refined thee. Tapos na to. Past tense. Past tense na. Samantala yung hinahanapan niya ng pakahulugan, future pa. So ito, ang pinagduduktong-duktong niya, kasi may bilin si Kristo kung maglalagay ka ng bagong alak, sa bagong balat mo ilagay. Di ba? Di ba merong bilin ganun sa Mateo? Huwag mong pagduktongin yung hindi magkaduktong. Ikaw naman, ang hinahanap mo, future, ang idinugtog mo, past tense. Di ba? Para lang maipalitaw mo yung nasa utak mo. Ang ginagawa nito, hindi siya sumusunod sa Biblia, kapatid na Sani. Meron siyang kwentong buo na sa isip niya, hinahanapan niya na lang ng nang po pwede niyang magamit sa Biblia na kahit na papaano na lang gagamit siya Yun na lang ang magagawa niya, yung pagduktong-duktungin yung mga talata ng Biblia, kahit magkakakontra, dahil wala naman liwanag na natitira sa isip ng taong ito eh. Oo, kaya diyan po makikita natin napakamali po ng ginagawa ng taong ito, mga kapatid. Diyan pa lang paano ka maniniwala sa mga susunod pang sasabihin nito? Kaya lang naman natin tinatyaga ito, kapatid na Sani. Naaawa nga tayo dun sa mga nailigaw dahil kung magmumulat lang po kayo ng mata, ang laki-laki ng pagkakamaling nagagawa nito At napakaliwanag na mali. Madaling-madaling makita. Yan. Ginamit niya po yan. Isayas. Kumudyan kasi sa Isayas, kapatid na Sani, may hurno. Yun daw hurno, may apoy.
Mhm. Di ba? Sabi kasi dun sa Isayas, dinalisay kita ngunit hindi parang pilak, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Ano sabi niya? Ano po ang nilalarawan ng apoy, mga kapatid? O yan ha, kasi may apoy sa Zacarias eh. Sabi po, dinalisay kita, sabi ng Diyos ng Israel, ngunit hindi parang pilak. Kakontra na nung nasa Zacarias. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Israel, o tandaan nyo ha, ang Israel, marami po silang pinagdaanan na hurno ng kadalamhatian, apoy ng kadalamhatian. Marami po silang pinagdaanan na hurno ng kadalamhatian. Apoy ng kadalamhatian. O, yun daw pong hurno na tinutukoy dito, apoy ng kadalamhatian yon. Ginamit niya yung Isayas. Pag itutuloy mo yon, magtatanong siya uli. Ano po ba yung kadalamhatian na yon ng Israel? Sa ibang tawag ng Biblia, binasa niya yung Jeremias 37. Hahaba eh. Ang nasa 37 ng Jeremias, may nakalagay doon panahon ng kabagabagan. May panahon po ng kabagabagan sa Israel. Yung palay ka, panahon ng kabagabagan, mangyayari sa Israel. Sumunod na idinuktong niya, kapatid na Sani, yung Daniel. Ano naman ikatawag ni Propeta Daniel dyan? Diyan sa panahon ng kabagabagan na yan. Sabi niya, Daniel 12:1, ito pala'y kapanahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari sa Israel. Ito pala, panahon ng kabagabagan na hindi pa po nangyayari sa Israel. O kita mo na, hindi pa nangyayari sa Israel, yung binasa mo sa Isayas, nangyari na. Kaya makikita mo, ang gulo eh. Napakaradyo pinagduktong-duktong na talata na Oo, hindi magkakaruktong. Kung mekaniko ito, yung tornilyo ng barko, dinuduktong pilit sa tricycle eh. Hindi talaga po pwede eh. Ngayon, Dengan Daniel siya, ganon. Sumunod. Ito po pala ang panahon ng kabagabagan na hindi pa po nangyayari sa Israel. Ano po ang tawag ni Kristo dito? Pumunta siya sa Mateo 24:21 hanggang 22. Ito po ang paliwanag ni Kristo. Yon, Mateo 24:21 hanggang 22, yun daw po yung malaking kapighatian. Ano po ang tawag dito ni Kristo? Mateo 24:21 hanggang 22. Ito po ang paliwanag ng Kristo. Sapagkat, kung magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayon di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman at malibang paikliin ng mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Tatapat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Ano po yung tinutukoy ni Kristo, mga kapatid? Yun po yung malaking kapighatian, Great Tribulation. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Yung Great Tribulation, saan po mangyayari yan? Sa Israel. Sino po makakaranas yan, mga kapatid? Ang Israel. Ngayon, ano mangyayari po sa panahon ng malaking kapighatian, mga kapatid? 2/3 malilipon. 1/3 matitirang buhay. Yun po pala ang kanyang ibig na ipakahulugan, kapatid na Sani. Yung apoy na nasa Zacarias 13:8 hanggang 9, na pangdalisay, na apoy ng kadalamhatian ayon sa kanya, on the course ng kanyang pagpapaliwanag, nakarating sa Mateo 24:21, yun daw po ang malaking kapighatian. Na yung malaking kapighatian na yun, ayon sa kanya, saan po mangyayari yan? Nadinig naman natin yung kanya.